Oh, pastora. Tapos ko yung kamay. Ayaw? Ayaw ito. Pastor. Bakit? Kasi hindi madaling ito yung pastor. Napakarami yung maasikasunin, yung meron kang paamuhin, aamuhin, palalamutin yung ulo na matigas. Yung mga hindi sumusunod, ay lagi mong ipinapanalangin, pinupuntahan, ganun po yung pastor, no? Jeremiah chapter 3 verse 15, kung meron po tayo ng Bible, let's open the Bible in Jeremiah chapter 3 verse 15. Sabi po dito, "Then I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding." Sa pagiging isang lingkod ng Panginoon, kailangan meron kang knowledge. Knowledge na hindi lamang, no? Ito ay namumula sa ating Diyos. And especially, marunong kang umintindi. Hindi yung ito lang lagi yung umintindi. Tama po ba? Tingnan mo na yung katabi mo kung lagi yung binibigyan na lang ng umintindi. Malapit sa ngayon. Tayo po dapat, hindi lang sarili dito dapat para sa mga pastor. This is for all of us. Magkaroon ka ng pag-iintindi doon sa tao na kalapit mo, doon sa tao na nakakaaway mo. Meron ka bang nakakaaway? Doon sa tao nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindi. Dapat bilang isang Kristiyano, ikaw yung mas mahaba yung busy. Pasensya. Hindi yung ikaw yung pagmumulan ng gulo. Hindi dapat gano'n. Dapat we are peacemakers. Dapat iniintindi mo. Dalawa. July. Intindihin ko na lang ito kasi baka may pinagdadaanan na lang yung tao. So tayo bilang isang mga Kristiyano, sabi ni Lord, I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. Ngayon, kung meron tayong hindi naiintindihan, hindi nauunawaan, sabi pa nga ng generika, huwag maniyang magtanong. Generika ba yun? Jenner. Huwag maniyang magtanong. Ay, right mid pa na. Sabi ng right mid, huwag maniyang magtanong. Ngayon, tayo din, no, kung hindi natin naiintindihan, ano ito binabasa? Hindi ko naiintindihan. Nakailan ulit ko ng basahin, wala. Hindi ko talaga maintindihan. Ano maintindihan? Yung Chinese yung nabasa mo. Wala ka nga maintindihan. Yung wala ko maintindihan mo. Basahin mo sa Tagalog, yun, maintindihan mo. Pero kung hindi mo pa rin naiintindihan sa Tagalog, ayan na. Diyan papasok yung ating mga manggagawa, yung ating mga pastors. Huwag kang mahiyang magtanong sa pastor mo. Gusto, ano ko bang ibig sabihin ito? Paano ko ba gagawin ito? No? Tayo kasi, bilang isang tao, ay default na sa atin yung pagiging mahiyain. No? Kahit nga pag dadaan ka doon sa maraming tao, pero nahihiya ka pa. No? Sa gilid ka na ng dadaan, nahihiya ka pa. No? Kahit nga yung pagbibigay ng tulong doon sa kapwa mo, Nahiya ka pa. Nahihiya ka pa. No? So, ibig sabihin, default na doon sa tao, sa atin, bilang isang human, yung pagiging mahiyain. Pero, pinapaintindi sa atin ng Diyos na kapag hindi mo naiintindihan yung salita ng Panginoon, yung binabasa mo, huwag kang mahiyang magtanong. Kung right made ba yan? O tama ba ito? Right? Right na itong pagkakaintindi ito? Tama ba itong pagkakaintindi ito, Pastor? No? Tayo ay merong nandyan sa Pastor po, dito naman ako, no? For you to chat, hindi naman mag-chat, hindi naman mag-text. Gusto ko kayo mag-text? Parang hindi na, no? Chat. Puro ano na lang. Chat.
Missing video. PM, Video. PM me for the prize. For the The prize right. Huwag kayong maiyang magtanong. For they will lead you, or they will lead us with knowledge and understanding. Amen? Ephesians chapter 4 verse 11 to 16. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, pastors, and teachers to equip Pilipos 4. to equip his people for 11:16 na. works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in faith and in knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Verse 14. Then we will no longer be infants. Sino po dito yung baby? Taas po yung kamay. Baby. Baby face. Ako, baby din ako eh. Baby face. Tama ba? Baby face. Hindi ka na Yes, tama. Tama. Then we will no longer be infants. Tossed back and forth by the waves. Tossed back and forth by the waves. And blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Verse 16. From Him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in the love as each part does its works. So meron tayo ng mga tinawag, no? Ng mga propeta, meron din mga evangelista. Marami po ako, nung nasa probinsya pa ako, dami ko nakakausap. Ang sarap kausap ng mga evangelist. Kasi ang dami nilang experience. Oh, kasi sa iba. Alam niyo po ba yung evangelista? Yun po yung mga nagawa sa bahay, pumunta sa ibang lugar, tapos yun, punta naman dito sa ibang barangay. Yun yung mga gawain nila. So, ang sarap nilang kausap dahil ang dami mong makukuhang o ang dami mong matututunan sa kanila sa mga experience nila. Mayroong mga hinabol ng kitab, mayroong mga hinabol ng balil, kasi nga nakukulitan, at mayroon namang binabato sila. So, gano'n. Mga evangelists, there are also pastors. Ito yung nasa church. Yung mga pastor, yung mga nag-iingat sa mga miyembro, nag-aalaga sa mga miyembro, mga nilalapitan ng mga miyembro, no? And teachers. Sino po yung mga teachers dito? Absent. Wala pa. Paparating ko lang. Mga teacher absent. Meron tayong teacher ng mga bata. Meron tayong mga teacher sa school talaga. They are here, lalo na tayo, mga pastor po natin, they are here to equip us. Equip yung bawat isa sa atin, no? To equip His people for works of service so that the body of Christ may be filled. So para tayo ay lumago sa pananampalataya natin sa mundo. Nandyan sila upang turuan tayo. Mga pastor po natin nandyan upang tayo ay turuan, gabayan, nang sa ganon tayo ay lumago sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi ko kanina, huwag kayong mahiyang magtanong. Pagka hindi mo naiintindihan, itanong mo kay pastor, hindi kay tulpo. Tanong mo kay tulpo. Hindi gano'n, dapat itanong kay pastor. Kung tama ba itong pagkakaintindi ko, pastor, tama ba itong sinasabi sa akin? Tama ba itong word na ito? So yun. Nasa gano'n tayo ay ma-equip
Nang sa ganun kapag tayo may quit, hindi tayo maugat sa mga teachings na naririnig natin, lalo-lalo na ngayon sa SOCMED. Napakaraming turo. No? Na hindi na natin alam kung tama ba o hindi. Yung importante ito. Right. Para sa Kami ang tamang daan. dating study. Kaya magtatayo, yung isang paso, magtatayo na lang ng 5 daan, 1 daan, 3 daan. Damihan ko na. 1 minuto na. Nasa ganun, then we will no longer be infants, no? Tayo yung matanda na, pero yung pag-isip natin ay baby pa. No? Kung ano ibig sabihin dito, yung mga tao na tagal na sa church, pero sa konting problema, konting pagkakamali lang ng kapwa nila, ay, ayoko na dyan. Ay, ayoko na, alis na ako. Ay, ayoko na ano, ayoko na ganyan. Simba-simba pa sa tapos, ganun din pala. Yun ako sa wala. Infants, tossed back and forth by the winds. Ayun, parang nadadala ka ng alon ng buhay. And blown here and there by every wind of teachings. Yun, yung mga turo na mabasa natin, nakikita natin sa SOCMED, na ganito ganyan, na ito yung tamang daan, kasi kapag ikaw ay sumaki sa amin, naliligtas ka, maraming turo na ganyan. Pero ang turo ng Diyos ay isang daan lang, si Kristo. Sabi pa nga niya, for I am the way, the truth, and the life. Ibig sabihin, wala nang ibang daan bukod kay Kristo. Amen? Amen. So, napakaraming false teaching. Kaya, dapat equip ka ng salita ng Diyos nang sa ganon, hindi ka madala ng maling turo. Amen? Then, speak the truth in love. We will grow to become in every respect and mature body of Him. Hindi mature ka sa iyong